last na preaching ko po ay March last year. So, isang taon mahigit na. So, isang taon kalahati. Doon po yun sa baba. So, kanina pa talaga ako kinakabahan. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Giniginaw, nagiginig. Talagang buti sana kung tuloy-tuloy ba. Minsan lang isang taon lang kalahati na bakante. So, please stand with me. Open your Bible to the book of Luke. Luke chapter 9. Hello in your eyes. Luke chapter 9, verse 28 down to 33. And it came to pass about 8 days after this saying, he took Peter and John and James and went up into a mountain to pray. As he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elijah, who appeared in glory and spake to his disease which he should accomplish to Jerusalem. 32. But Peter and they that were with him were heavy with sleep, and when they were awake, they saw his glory, and 2 men that stood with him. And it came to pass, as they departed from him, they said unto Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elias, not knowing what he said. 34. While he thus spake, there came a cloud and overshadowed them, and they feared as they entered into the cloud. And there came a voice out of the cloud saying, This is my beloved Son, hear him. Tayo may manalangin, Ama namin Diyos na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, nagpupuri ko kami nagpapasalamat sa pagbabasa ng iyong salita. Ngayon po, ang oras na po kami may mag-aaral. Ang dalangin, samahan niyo po kami. God, pagkalooban niyo po ako ng talino. Muli, anumang bahid ng kasalanan na siyang nakikita po sa aking puso, na siyang magiging hadlang sa aming paglapit po sa inyo. God, patawad ko. Gawin po akong blessing, pagkalooban ng talino mensahe. Father God, muli, I pray the perfect moving of the Spirit, Holy Spirit. Be with our pastor, be with us in Jesus' name. Amen. So, thank you, choir. Jesus can. Sorry. Okay. Many generations ago, before there was an instant communication through cell phone and computer, there was a Morse code. Morse code is a method of transmitting information using a series of on-off tones, dots and dashes that can be easily understood by a skilled listener. That 50 years old above, alam nila ito. 49 years old bababa, questionable pa. Hindi ko lang kung alam niyo ito. During World War II, ito yung major communication nila. Morse code. So, tinry kong i-translate yung serial. Ito yun, tatlong period, dot, tapos pahinga, dot, tapos pahinga ulit, dot, and then dash, dot, dash, dash. Yun po yung ibig sabihin ng serial. So, yung mga skilled listener lang, yung skilled person lang, ang pwede mag-translate nito. Transformation of electronic signal to data, text messages. One day, the telegraph company needed some more operators. A group of
applicants waiting to be interviewed in front of the office of the manager. Suddenly, one of them rushed to the office. Paglabas niya, after a while, came out with a smile and he said, "I got the job." Sabi ng mga kasama ng applicant, "How come you got the job?" Sabi niya, "If you only listen the loudspeaker, the manager sending a message using Morse code." Ito ba yung ibig sabihin? The man I need must always be alert and listening. If you hear this message, come to the office immediately. Pasok agad siya. So siya ay nakakuha sa trabaho. Siya ang unang nakarinig at nakaintindi. Doon silang lahat may idea kasi telegraph company. So, kabisado probably nila yung tat-tat-tat, tinulunod, tat-tat-tat. Kung ano ibig sabihin ng loudspeaker. Electrical impulses transform to a verbal language. So, possible nagkakaakay bakit saan naman kayo. Transfiguration. Yun po yung title ng mensahe. Transfiguration at the Mount Tabor. So makikita po ito sa Luke, Matthew, and Mark. Ito yung tatlo ang sulat. Transfiguration of the Mount Tabor. Mark and Matthew use the word transfigured. Luke does not. Transfigured meaning the Greek term is metamorpho. English term, metamorphosis. Complete change of a form. In the insect world, the caterpillar changed to a butterfly. Itlog nagiging paru-paro. So there is a metamorphosis. Other creation, the amphibian start a mass of egg, change to frog. So there is a metamorphosis, change, complete change. Common lang dito sa atin, madalas natin nakikita, itlog nagiging sisiw after a few days. Metamorphosis. Bird's eye view ng mensahe. Jesus Christ brought His 3 special disciples to go to Mount Tabor to pray. Kaya lang, nung dumating na sila sa buntok ng Mount Tabor, Jesus Christ began to pray. Lumubog ang ating Panginoong Jesucristo. Etong tatlo na to, John, James, and Peter, abay naghanap ng matutulungan. Siguro, sa pagpok ng Mount Tabor, malamig, tahimik, sarap siguro. Tsaka, plus 8 days na silang nagsusol willing eh. Sinabi nito sa 28, verse 28. So, pagod na pagod siguro yung tatlo. Kaya, siguro, sabi, iitip lang muna, abay nakatulog. Pagdilat na kanilang mata, nakita na nila yung tatlo, yung dalawa, si Moses at Elijah. Nung nakita, aalis na si Moses and Elijah, Lord, sandali lang. It is good for us to be here. Let us make 3 tabernacles. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Biglang nagkaroon ng clouds sa harapan nila, and then nagsiyukuhan itong tatlo, itong dalawa, itong tatlo. Nung nimuko na sila, sabi ng Jesus Christ, biglang nagkaroon ng Moses, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." Nagkaroon lalo sila ng takot. Nung nawala na yung cloud, sabi ni Jesus Christ, "Tara, baba na tayo sa Mount Tabor, magsosolwiling ulit tayo." Nung pagdilat na kanilang mata, wala na si Moses and Elijah. Paano kaya nila nakilala si Moses and Elijah? Alam niyo po, pagpunta natin sa langit, kilala natin sila eh. Kilala natin sila. Okay, Mount Tabor is located 17 kilometers west of Sea of Galilee. Para hindi tayo maligaw, ang Israel ay nahati sa 3 province. Galilee, Samaria, at Judea. Galilee, nandoon yung mga
river. Judea na nandyan, Jerusalem. So may mga Hudyo, pagaluganon. So Galilee, 17 kilometers west of Sea of Galilee. So 17 kilometers, siguro monumento. Mount Tabor. Para magkaroon tayo ng idea, Mount Ararat sa Pampanga, Arayan sa Pampanga, 1,026 meters high. Mount Mayon sa Bicol, 2,460 meters high. Yun yung elevation niya. Etong Mount Tabor, 613 meters high. So hindi siya kataasan. Pero ganun pa man, napagod siguro sa kakaakyat ng tatlo, pagdating mo sa tuktok, nakatulog. So wag matutulog during sa mensahe. Kasi alam mo, they missed the chance of seeing the actual transfiguration of our Lord Jesus Christ. Nagbago ang mukha ni Jesus Christ, shining like the sun, tapos yung kanyang damit, puting-puti. So itong tatlo na to, hindi na na-witness kung paano yung actual transfiguration ng ating Panginoong Jesucristo from physical human body to glorified body. Hindi nila alam kasi tulog. So dapat, pag may mensahe, hindi tayo matutulog. Mamimiss natin yung blessing ng Diyos. Malaki ang mamiss. Ginagamit ng Diyos ang aking pastor para blessing na mag-usap sa akin. Kung ano yung mensahe niya. Kung paano natin harapin ang mundo. These three disciples were heavy with sleep. They missed the chance of knowing, of witnessing the Lord Jesus Christ. Okay, nakapuntas pa. Amazing glory. Amazing get together. And amazing God. God. Okay, amazing glory. The transfiguration of Jesus Christ appeared to things. Verse, balik tayo sa Luke chapter 9, verse 29. And as he prayed, his fashion of his countenance was altered, and his raiment was white as mystery. His face shining as the sun. Lumiwanag ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ng araw. Alam niyo po, yung brightness ng sun ay makikita daw sa Middle East. Yung tatanghay ng tapat na sa Middle East. Hindi ko lang alam sa mga hindi kasi ako nakarating doon. Hindi ko alam kung gano'n ako. Revelation chapter 1 verse 14. Tingnan natin. His face. Revelation chapter 1 verse 14. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were as flame of fire. His eyes as flame of fire. Yan ang glory ng ating Panginoon. Revelation chapter 10 verse 1. Revelation chapter 10 verse 1. Revelation chapter 10 verse 1. I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and the rainbow was upon his head, and his face was as were the sun. That is the glory of our Lord Jesus Christ. Si Moses nakiusap sa ating Panginoon, Lord, show me thy glory. Gusto kong makita ang iyong mukha. Sabi ni Moses sa ating Panginoon sa Mount Sinai, Exodus chapter 33, verse 20. Exodus chapter 33, verse 20. Exodus 33, verse 20. And he said, Thou canst not see my face, for there shall no one see me and live. Hindi mo pwedeng makita ang aking mukha. Dahil wala pang nakakita sa akin na nabuhay. Kaya hindi tayo naniniwala ng rebulto. Amen? Hindi, wala pang nakakita sa Panginoon.
And the Lord said, behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock. Next. And it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in the cliff of the rock, and will cover thee with my hands while I pass by. Next. And I will take away my hand, and thou shalt see my back part, but my face shall not be seen. Ano nangyari? Sabi niyo ng Panginoon, okay, gusto mo talagang makita ang aking glory? Okay, pumunta kayo sa lugar niya, dumaan ka, tatakpan mo iyong mata. So, pumunta ka sa lugar niya, at dadaan ako, tatakpan mo iyong mata. So, dumaan ang ating Panginoon. Tinakpan ng Diyos ang mata ni Moses. Hindi niya nakita na dumaan ang Panginoon Kristo, yung publikod lang na bahagi ang nakita niya na dumaan ng Diyos. Glory, amazing glory, His eyes. His raiment. Book of Mark used the word fuller. Fuller. Mark, balik tayo sa Mark. Mark, yung kanina, Mark chapter 9. Mark chapter 9. Verse 2. Okay. And after 6 days, when Jesus taken with him Peter and James and John, and leaded them up into the high mountain, apart by themselves, and he was transfigured before them. Ito ko isulat ni Mark. Verse 3. There. And his raiment became shining, exceeding white as a snow fuller on earth than white then. Teka ba? Ano ba yung word na fuller? Fuller. Laundry detergent po ito. Sabi ni Mark, the whiteness of the garment of Jesus Christ exceeding the combined whiteness power of laundry soap. Pagsama-samahin mo ng Ariel, Tide, Priest, Champion, walang mabuti sa damit ng ating Panginoong Kristo. Fuller on earth and white. Kaya kung magliligoso ka ng sabon, bigli ka, fuller ang brand. Fuller ang brand mo. Mga negosyante, kaya mga future businessmen, businesswoman. His face, his garment. Good news, brothers and sisters. Good news, believers. There is coming a day we will be able to see Jesus Christ face to face. Makikita natin ang kanyang glory. We will see Him as He is. Amen? Magandang balita, di ba? Okay. Amazing glory yung point number 1. Point number 2, amazing get together. Amazing get together. May na-mention dito Moses and Elijah. Balikan tayo palagi sa ating text. Luke chapter 9. Luke chapter 9 verse 30. And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elias, or Elijah. Nabanggit yung dalawa, Moses and Elijah. Moses has been dead 1,400 years. 1,400 years panahon ni Moses at saka panahon ni Jesus Christ sa Mount Tabor. Sabi hindi nilapang lang ni Moses sa Panginoon, Lord, please help me that I might deliver my people to the promised land. Sabi ng Panginoon, hindi ka na makakarating sa promised land. Makikita ko lang yung promised land. Deuteronomy chapter 34. Deuteronomy chapter 34, verse 3. 7. Okay. Subukan natin sa 6. 5 ka. Bisa natin sa 5. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. 6.
and he bore it with him in the valley of the land of Moab, over against Beth Peor, but no man knoweth of his sepulchre unto this day. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon, hindi ka na nakakarating sa promise land. Magtulog ka na lang. Ayun, pinatulog ng Diyos. Doon namatay si Moses. Ang isang good news dito, pinag-aaral ko. Alam niyo ba, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos, ang humukay sa libing ni Moses, at ang Panginoon at ang naglagay mo sa kanya. Walang sino man nakakaalam hanggang ngayon. Kasi ang tao from para sa yung imahin ba. Kaya walang nakakaalam. So ang good news lang, ang Diyos ang nag-arrange. Kasi wala na yung chapter 34, patay na si Moses, pero yung next verse niya hanggang dulo, ang Diyos na ang simulan. Amen? Moses, but he still makes it to the promised land after 1,400 years, but he transfigured na siya. So glorified body na si Moses, Elijah. Elijah did not die. He was taken by God. 2 Kings chapter 2 verse 11. 2 Kings chapter 2 verse 11. Okay. It came to pass as they still went on and thought that behold there appeared a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder, and Elijah went up by whirlwind into heaven. Hindi namatay si Elijah, ni-rapture. Si Moses, nilibing ng Diyos. Special yung dalawa na to. Ni-rapture si Elijah. Moses and Elijah represent the component of Old Testament Bible. Okay? Moses, the giver of the law, yun yung Pentateuch. Penta, 5, Teok, book. Pentateuch, 5 books of Moses. Ano yun? Genesis, Leviticus, Exodus, Numbers, Deuteronomy. 5 books of Moses. Ito yan, si Moses. Elijah, the greatest of the prophet. Ang kanilang presence, brothers and sisters, of the Mount Transfiguration is an affirmation of a person, word of our Lord Jesus Christ. Remember the rich man, Luke chapter 16. Babalikan natin itong si Moses and Elijah. Luke chapter 16. Luke chapter 16 verse 27. Rich man and Lazarus. Namatay ang rich man, namatay ang Lazarus. Ang rich man napunta sa impyerno, si Lazarus nasa heaven. Kasama si Abraham. Kaya lang pagdating niya doon, katimbal-timbal. And he said, I pray thee, Father Abraham, that thou wouldest send him to my father's house. 20, sunod-sunod lang. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place. Place of torment, kasi nakita ng impyerno yung kanyang kinaroroonan. Ayaw niya mapunta yung kanyang 5 pang kapatid doon sa kinaroroonan niya. Next. Abraham said unto him, they have Moses and prophets, let them hear. Nagiging usap itong rich man. Lord, papuntahin mo naman si Lazarus doon sa ating mga kapatid para magpatotoo, mag-solving. Ayaw ko sila mapunta sila dito sa impyerno. Place of torment. So, anong sagot ng Diyos? Balik mo na doon sa Trinity. Moses and the prophets. So, ano itong Moses and the prophets? Moses and the prophet, Old Testament Bible. Moses and the prophet. Moses, 5 books of Moses, 5 books, and Pentateuch. And then prophets, ang Bible, puno-puno ng propeta, from Jeremiah to Malachi. Moses and the prophet, Old Testament Bible. May Bible na dyan. Hindi na kailangan mabuhay pa sila tapos mula sa pagkapatay para mag-witness dyan sa 5 kapatid.
Gusto mo bang tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior? Siguro, baka himatayin na yung witnessan mo eh. Amen? Patay namatay na sila sa Diyos. Patay mababalikin ba yung patay mo mula doon sa para si witnessan ng word? Meron ng Bible, kaya napaka-importante ng Bible sa ating church. Old Testament Bible, ito yung sinasabi ni Luke. Sa pangmagandang insight, ang patay ang nag-pray sa buhay. Ito yun, I pray Brother Abraham. Hindi yung patay nag-pray, buhay nag-pray sa patay, yun yung pamisa. Hindi po, hindi ka na sinasabi ng Bible. Kaya, if we have therefore opportunity, brother and sister, so share the gospel. Ano na sa mahal natin sa buhay? Ito. Meron mayaman yung check. Sabi niya, Padre, ako bigay malaking pera, special pamisa. Para lang aking tatay punta langit. Kasi patay na eh. So, bigay ako malaking pera. Pero walang bilang-bilang. Kaya ka doon sa patay. Bumalik. Ilang linggo. Balik na naman ang check. Mayaman yung check. Padre, kumusta na ang aking tatay? Sabi mo ng pare, nasa purgatory pa. Sa purgatory pa lang. So, bigay pa pera, pamisa. So, bigay na naman yung mayaman ng check. So, balik na naman siya pagka ilang buwan siya, Padre, kumusta na tayo ang tatay? Nasa purgatory pa ba? Sabi naman pa rin, mga ilang hambak na lang langit na. Excited yung galuyo. Ilang hambak na lang. So, ito yung isang malaking pera, nilakihan ito, para special na pamisa talaga, super special na pamisa. Di balik mo isa. Sabi niya, Padre, kumusta na kaluluwa aking tatay? Sabi naman ng pare, ilang hambang na lang talaga. Sawa na ako sa kita ko, puro na ilang hambang. Mababayan mo na lang. Ubus na pera ko. Hihila. Ubus ang pera ng reject. Awisan. Alam mo may word na purgatory na hating sa dalawa? Purgatory. Hating sa dalawang Greek word yun eh. Purga, isa din cleansing. Alam mo yung Tory? Bakit? Sa linis ang iyong bulsa. Pag maniniwala ka sa purgatory, so hindi tayo dapat maniniwala sa purgatory. Elijah, Moses, and Elijah. Blessed connection, brothers and sisters. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Meron po itong blessed connection. Itong Moses and Elijah. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as other which have no hope. Next. For if we believe that Jesus died and rose again, even to them also which sleep in Jesus will God bring with him. Next. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which we are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So ano ibig sabihin? Next pa, next natin, 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Moses represent all the dead. Namatay si Moses, spiritual burial ang ginawa ng ating Panginoon Diyos. Elijah represent all the living. Tayo. Kukunin tayo ng Diyos, ina-actual tayo pagdating ng tribulation period.
Tanggap ka. Ang malungkot lang, meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa sa'yo. Yun ang maiiwan. Tribulation period. 7 years tribulation. Maghahari si Satan dito. 666. Tinignan ko yung biochip. Kasi laki ng kita ko sa internet. Kasi laki ng bigas na hindi pa nasahin. Information kasi yun sa iyong health, sa iyong financial, nandito na lahat. Inamin po ng Motorola Philippines, 2002. Gumagawa sila ng biochip. Yung nakakatakot. So kung meron ka ng biochip na ilagay na sa iyong kamay, o kaya dito sa ulo, memoro ka na ni Satanas. Nakakalungkot dahil pag hindi ka nakatatak, wala na po kasi yung cashless society na po yun. Pagdating yung panahon na yun. Mapipilitan ka magpatatak dahil pupunta ka sa department stores, sa Pure Gold. Kung wala kang biochip, hindi ka makakabili. Hindi ka makakaya. Pero silang scanner na parang hindi kung ano yung information sa iyo. 666, pero good news, brothers and sisters, bago dumating po yung tribulation period, yun yung sinasabi ng the dead in Christ shall rise first. At tayong mga natira, kukunin tayo. Rapture. Moses and Elijah. Moses represent the dead in Christ. Elijah represent the living. Tayo yun. Moses and Elijah, kaya napakahalagang bahagi ng dalawang ito sa Mount of Transfiguration. These two persons are the proof of resurrection. Amen? Dapat tayong matuwa na meron nangyaring transfiguration. Ito yung unique na miracle na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi siya mismo ginawa na yung miracle eh. Hindi yung inaano nila, inuutos niya, tinataboy niya yung mga sinasalita niya. Ito, sa kanya mismo nangyari. Sabi pa noon niya sa 3 disciples, bumaba sila, huwag mo munang sabihin doon sa mga disipulo na iba. 3 lang ang ganyan dinala eh. Kasi hindi maiintindihan yung paano siya nag-transfigure. Baka matakot yung ibang disipulo. Peter. So, sino itong si Peter? So, yung character na nasa Mount Transfiguration, si Moses at Elijah, Peter, John, and James. Yung 3 special disciple. Peter, siya po yung naging leader ng mga disipulo. Siya ang unang pastor sa Jerusalem. Nung si Kristo ay umakyat na sa langit. Siya ang unang pastor. Yung church natin, doon tayo galing. Yun ang ating founder. Si Peter. John, sino itong si John? John, siya yung sumulat sa book of John. Siya rin yung sumulat sa 1 John, 2 John, 3 John. Siya rin ang sumulat sa Revelation. At ito yung John the Beloved. Palagi itong nakatabi kay Panginoong Jesucristo. Kaya tinawag siyang John the Beloved. So, especially itong tanong na ito, kaya napakahalaga ng Mount Transfiguration. Church, Old Testament Bible, Moses and Elijah. New Testament Bible, Peter, John, and James. Amen? Kaya po tayo merong Bible ngayon. Dahilan po sa Mount Transfiguration. Moses and Elijah, Old Testament. Peter, John, and James, New Testament. Nasa sentro si Jesus Christ. Amen? So kung grupo na hindi nakasentro si Jesus Christ, delikado po. Ang Iglesia ni Manalo. Ako hindi ako patapos ng Iglesia ni Cristo doon. Iglesia ni Manalo. Alam mo kung bakit hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay God? Amen? So, sagutin daw nila sa akin ang 1 John 5:7. Tingnan natin. 1 John 5:7. Kung ano sinasabi sa 1 John 5:7? For there are 3 that bear record in heaven,
Father, Word, si Jesus Christ, and the Holy Ghost, these three are one. Pero hindi daw Diyos si Jesus Christ. Meron kaming mananahin dati. Membro ng dating daan. Sabi ko, hindi ako makatiis. Siniyar ko rin. Kayo ba, pag namatay kayo, alam niyo kung saan pupunta ang kaluluwa niyo? Eh kung si Eddie Soriano ay hindi alam eh. Ang bihira. Church, pwede natin alamin. He had not the Son, had not life. He had the Son, had life. Bible, brothers and sisters, is not just a book of literature that we learn lesson, moral lesson, and stories. The Bible talks about Jesus Christ. Yun ang itatandaan. Nakasentro si Jesus Christ. Hindi yung literature ito. Amazing glory, amazing get together. Moses and Elijah, Peter, John, and James, transfiguration in the Mount Tabor. Third point, lalapas po tayo sa oras, pero magandang blessing. Amazing God. So, para po sa, hindi po ipapower kasi ginagamit yung God is wrong or wow, mali. Okay? So, marami nanonood sa channel 5. Wow, mali. Amazing God. Para sa mga verses lang po ang nilalagay ko, sinishare ko sa mga nagtatrata. Amazing God. When Jesus started praying, the 3 disciples was heavy asleep. Na-mention ko na kanina, 8 days na siguro sila nagsasolve. Pagod na pagod, plus aakyat pa sa bundok, 17 kilometers from the base, aakyat pa pataas, bundok. Sakit sa tuhod yun eh, hindi na ito mga kabataan. Kaya nung pagdating nila sa Mount Tabor, sabi ni Jesus Christ, mag-pray na tayo. Ilumuhon ng Panginoong Kristo. Tapos yung tatlo, natulog. Kaya pag dilam ng kanilang mata, hala! Moses at Elijah! So ilang oras na siguro yung nag-uusap, paalis na yung si Moses at Elijah. Sabi nito ni Peter, tingnan verse balik tayo, verse 32. 30, who appeared in glory, behold, there talked with him 2 men which were Moses and Elijah, who appeared in glory and spake to the disease which they should accomplish at Jerusalem. 32. But Peter, they that were with him were heavy with sleep, and when they were awake, they saw his glory and the 2 men that stood with him. And it came to pass as they departed from him, Peter said unto him, Master, it is good for us to be here. Let us build 3 tabernacles, 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Sandali. Huwag mo na kayo umalis. Master, it is good for us to be here. Let us build 3 tabernacles, 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Anong sagot na ating Panginoon Kristo? And it came to pass, and there came a voice out of the cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Amazing God. Church, laking gulang nila nung pagdilang na kanilang mata, nakita na nila si Moses at Elijah. Sabi ng ating Panginoon, You do not know, Peter, what you are talking about. Peter did not know what he was talking about. Hindi mo alam, Peter, ang iyong sinasabi. Okay? So, tatlong sub-point ko nila. 3 quick lessons what Peter should get from our Lord Jesus Christ. Mountain top. Okay. Mountain top. Christian life is not always in the mountain top. Let us be reminded, brothers and sisters. Mountain top. This world is not all mountain top. Marami ang patag. Marami ang valley kaysa sa mountain. So mountain nasa taas,
Yung ibig sabihin ay victory, dream, excitement, happiness, enjoyment, mountaintop. Life is not always in the mountaintop. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa amin. You do not consider what you are talking about. The normal Christian life is to believe in the daily value. Daily value. Ano yung ibig sabihin nito? Dailiness in the value. Daily battle. Daily struggle. Narinig natin si Brother June kaya struggle talaga sa buhay niya. Araw-araw. Daily struggle. Daily problem. Problem sa bahay, problem sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa in-laws, problema sa pangangailangan. Araw-araw. Dailiness in the body. Yun ang hinahanap ng Kristiyano. Ang buhay hindi always in the mountaintop. Constant fight against the flesh. Lalo na sa mga kabataan. Puntaryan ng diablo ng mga kabataan. Malaki ang potensyal ng mga kabataan. Kaya doon lang, tayong mga kabataan dapat nakikipaglaban tayo. Nakikipaglaban kayo. Romans chapter 7. Ito yung sabi ni Apostle Paul. Nakikipaglaban sa flesh, lust of the flesh, or youthful lust. Hindi po excuse tayo mga men sa youthful lust na sinasabi ng Bible. Romans chapter 7 verse 15. Romans chapter 7 verse 15. Let every one of us please be made. Romans chapter 7 verse 15. Romans chapter 7 verse 15. For that which I do, I allow not. For what I will, that to do not. But what I hate, that do I. Pero na kung gusto gawin, hindi ko magawa. Gusto siguro ni Apostle kung mag-smoke, hindi ko magawa. Yung hindi niya gusto gawin, yun ang nagagawa niya. Yun yung kasalanan. So nakikipaglaban si Apostle Paul. Later, na-realize ni Apostle, ang kasalanan pala ay nagdadwell na sa kanya. So Galatians chapter 5 verse 17. Galatians chapter 5 verse 17. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are the contrary, the one to another, so that you cannot do anything that you would. Flesh and spirit are contrary to each other. So dapat mapapagtagumpayan natin, church, kung nagbabasa tayo ng Bible. Kaya natutuwa nga ako na meron kami Saturday Words, nabubuksan na yung Bible. In fact, ang message na to, na-share ko na sa Saturday Words, tatlo pa lang kami ni Brother Rene. Brother Aris, nabubuklan ng Bible. So, contrary to each other, flesh and spirit, nagbabanggaan. So, dapat natin mapagtagumpayan lalo na ang mga kabataan. Daily battle in the flesh, constant fight against the flesh. Mountaintop, monument of stone. Monument of stone. Monument of stone. Statue. Ito. Letter M. Kanina, mountaintop. Monument of stone naman. Letter M. The essence of Christianity is the manifestation of the Lord Jesus Christ in us. Actually, ang statue, hindi ito yung church. Ang church, hindi ito yung structure. Sorry. Tayo yung church. Ecclesia, yun ang meaning sa Greek. Pag i-transfer ang ecclesia to English, called out people. Tayo yun. Tayo yung church. Tayo yung monument of stone. Kaya narinig natin isang iglesia. So, church po yun, ibig sabihin. Para po sa hindi nakakaalam. Monument of stone.
meron tayong simbahan, pero hindi naman true Christian. True Christian, totoong tumanggap sa Panginoong Kristo. Lord and Savior. Pasalamat tayo sa Diyos, hindi tayo nag-structure na ganito. Asawa ni Lisa ng last week. Tinamihan ito. Sasawa lang sa'yo, doon nila ako kay kapatid na asawa ni Lisa. Gusto ko mag-feel niya na praise siya dito. Christ likeness, yun dapat ang makikita sa atin. Plus, ang church na i-establish ni Jesus Christ after na sa kanyang pagkapatay. Ito yung sinasabi niya dito. Mission to fulfill. Mountain top, monument of stone, mission to fulfill. Verse 30. Verse 30. Luke chapter 9. And behold, there talked with him two men which were Moses and Elijah. 31. Who appeared in glory and spake of his disease, which he should accomplish at Jerusalem. Yung word mo na disease, death, agony of our Lord Jesus Christ, crucifixion, death, burial, resurrection, ascension. Yun po yung pinag-uusapan ng tatlo. Ni Moses and Elijah, disease. Ano yung sabihin? Salvation of mankind. Kailangan mong magpapago sa krus para tubusin sa kasalanan ng mga mahal sa buhay natin. Sorry, kailangan ni Jesus Christ magpapago sa krus para tubusin tayo sa ating kasalanan, nasama tayo sa langit. Magkaroon ng daan papuntang langit. Alam mo, papunta natin dapat sa impyerno. Biyaya ng Diyos tinatapos ng 1987. As my Lord and Savior, doon lang binago ng Diyos sa pagkakuhay. Amen? Kaya yung tao na nag-share sa akin, hindi ko na siya makita, pero makikita ko sa langit, Michael ang pangalan niya. Hindi ako tinatanak talaga. Ay, hindi ako. Although na-share niya na ako, nataniman na, pero yung day na tinanggap ko, September 27. So yun, dahil sa ating Panginoong Kristo nagbabago sa krus. Ito yung disease na pinag-uusapan. Ito lang, no matter what you are talking about. Let us build 3 tabernacles, 1 for you, 1 for Elijah, 1 for Moses. Church, hindi mo alam, Peter, ano yung sinasabi. Meron pa akong mission to fulfill. Mountain top, monument of stone, mission to fulfill. Salvation of mankind. Marami tayong mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Isang araw, babalik ang ating Panginoon sa Kristo. Yun yung ating excitement sa buhay ng Kristiyano. Babalik siya para kunin tayo. Kagaya tayo ni Elijah, buhay na kunin. In a twinkling of an eye, babalik. Nakikita mo na lang, nasa heaven na pala ako. Ang kawawa yung mga naiwan eh. Yung mga walang Kristo. Yung hindi sa Kanya. Marami tayong mahal sa buhay. Mountain top, monument of stone, mission will be amazing glory, amazing get together, amazing love. Tayo lang ito ba? Ama ng Diyos na nasa langit, nagtutuloy at nagpapasalamat muli, nahayagan mo sa kita. Salamat Panginoon sa pagkilos mo sa akin. God, ang mensahe na ito ay ginamit niyo po. Hindi ko po alam kung para kanina. Salamat sa paggamit niyo po sa akin. Pinupuri ka po namin. Dahil minsan pa nagpapatay. Inutos mo ang iyong anak na Yesu Kristo. Mamatay sa krus ng Kalbaryo. Just for the salvation of our soul. God, thank you po. Kaya muli sa mga oras na ito. Hindi ko po alam kung paano nangusap ang mensahe sa inyo.
dailiness in the body. Marami tayong hinahanap sa buhay, problema, struggle, constant battle of the flesh, trials. The altar is open, brothers and sisters. Come. Ilapit sa Panginoon ang man yan na nasa puso. Dala-dala mo, burden, pangangailangan. Come to the Lord. Mahal sa buhay, hindi pa nakakakilala. Come. Gusto mong makipag-aral sa Diyos. Help me to get right with you. Tulungan niyo po ako, Diyos. Father in heaven, ano man ang ilapit ko na po sa inyo, ako dito na namin, tumilos na po sa kanilang buhay. Tumunin po sa tamang panahon. Ipatalong po sa kanilang katangilin. I-bless po sila. God, sagutin niyo po ang kanilang mga kailangan. Problema mo nito. Financial na mga kailangan. Trabaho, anak mo. Negosyo. Salamat. Ang dalangin ng lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.